Ano kaya kung yung bahay mo ang magko-construct ay printer? Pwede kaya yun? Pwede kayang mangyari na yung bahay mo from the design na nasa papel ay itatransfer sa lote mo at itatayo ng isang printer na robot? Pwede. Check this out. Isa namang magandang araw para mag-welcome back sa YouTube or sa Facebook page. Noong mga year 2010s, yan, naisip na yung idea na gamitin ang printing o yung 3D printing sa construction. At noong 2012, na-develop ang contour crafting na gamit ang 3D printing technology. Dinevelop ito sa Southern California. At pagdating noong 2014, ay naitayo ang pinakaunang 3D printed house. Saan? Sa China. China. Ang tawag nila dun sa bahay na yun ay Vulcan. Kinonstruct siya sa Beijing, China. Siya yung pinakaunang 3D printed house na ang gamit ay concrete. Mixture ng concrete at construction waste. At noong 2016, ay pinayagan yung 3D printed house sa United States. Ito ay tinayo sa Austin, Texas. Yan. At ang tawag doon sa company na nag-introduce nito ay Icon. At yung project na yon ay nasundan pa noong 2017. At since then, various companies and research institutions sa buong mundo ang nag-develop pa ng higit pang technology gamit ang 3D printing sa construction. So, paano ginagawa ang isang bahay na ginawa ng isang printer? Siyempre, lahat ng yan ay nagsisimula sa design ng isang architect. Gamit ang computer-aided drafting or design, gumagawa ng isang plano, design para susundan ng printer. At yung model na yon ang magsisilbing blueprint kagaya ng typical na construction, kagaya ng conventional na paraan ng pagko-construct. Nagsisimula ang lahat sa blueprint. At yun nga ay ginagamit ng mismong 3D printer. Mula sa papel o mula sa computer ay ready niya nang i-transfer sa lupa. Ganun lang kasimple yun. Pero meron pang ibang pwedeng i-consider. Meron pang ibang dapat na alamin. Pagkatapos ay pag-aaralan kung paano i-slice yung model. Kasi itong 3D printing ay pag-print ng layer by layer hanggang mabuo ang isang form. Yan. So, pinag-aaralan ng mga designer paano siya i-slice. Kasi nga, layer by layer yung pagtatayo niya. So, kapag nagawa na yon, pipiliin na kung ano yung kailangang materials. Material selection. Anong gagamitin nila na ibabala sa printer? Yung printing material kasi, karaniwan ang ginagamit ay concrete or iba pang mga building material na pinili based sa requirements ng project. Yung iba nga, hinahaluan ng mga waste materials or ng recycled na mga materials yung concrete. Pero mas karaniwan, ginagamit yung concrete kasi mas madali siyang timplahin, at mas madali siyang i-form. At mas madali siyang ibala doon sa nozzle, doon sa printer. Pagkatapos, meron ng material, meron ng design, gagawin na yung printing process. At walang pinag-iba yan. Sa pagpiprint natin, gamit ang isang ordinaryong printer. Mula sa computer, itatransfer ang data sa printer. At yung printer naman, ibabato niya yung ink. This time, yung ink na yon ay concrete o kung ano mang material na napili ng designer. So, yung slice design and yung material ay sisimula na siyang layer by layer ay itayo, itayo
or i-print ng isang robotic armed printing machine. Importante din na pinag-aaralan kung paano susupport yung structure kasi nga thin layer siya ng cement or concrete mix. No? So dapat hindi siya basta-basta iiwanan na walang support. So minsan mayroong mold, no? Minsan mayroong temporary na support na kailangan para habang di pa natutuyo, habang basa pa yung ink, yung ginamit na bala dun sa printer, hindi siya babagsak. So, pinag-aaralan din yun kung paano isusupport. No? At may mga reinforcement din silang nilalagay. At pagkatapos, syempre, yung design din ng utilities. Ano yung utilities? Yung plumbing, yung electrical, pwedeng ginagawa yun, sinasabay na dun sa pagpiprint, o kaya naman kinakabit siya, ini-install siya after. At syempre, kagaya ng typical na construction, pagkatapos na mabuo yung structure, ay i-finish na siya. Pwedeng i-paint, o pwedeng manually i-apply yung napiling finishing material or yung rendering, ilalagay ang insulation, surface treatment, mga doors and windows, na hindi na kayang i-install ng printer. No? Pero yung pinaka main structure niya ay itinayo ng printer. Ano ang mga advantages ng paggamit ng 3D printing sa construction? Siyempre, faster. No? Napakabilis ng pagkukonstruct at reduced yung cost ng labor. Isipin mo, wala nang tao doon kundi yung nag-ooperate ng printer. So, parang isa lang yung tao sa site. No? Kaya niya nang gawin No? Kasi yung printer, yung robot nga na printer ang gumagawa. Ganon din, reduced yung material waste. Dahil computer nga ang nagbabato ng material doon sa site, hindi na kailangan na marami kang mga tao, personnel, o kaya maraming nasasayang na materials. Hindi na kailangan na marami kang nakatambak na materials sa site. Kasi lahat ng yon nakakasana sa machine. This time, robot na printer. At kaya ring mag-create ng mga complex na mga designs na hindi basta-basta kayang gawin manually. No? Kasi nga, computerized. Pero may challenges din. No? Halimbawa, yung approval ng government, no? Regulatory approval, material development, at iba pa no? Na pwedeng maging challenge. No? Yung paglalagay ng machine doon sa site. No? Siyempre, malaki yun. At yung pag-maneuver ng machine doon sa site. So, may mga challenges din na meet no? Mula nung nag-evolve itong technology na ito. Pero in the next years to come, malay mo, dito sa Pilipinas, magkaroon na rin ng technology na ito at lalo pang ma-develop ito in the near future at mas magiging advantageous ito sa iyo na potential na homeowner or project owner. At yan muna, hanggang dyan muna tayo ngayon sa episode na ito. Sa isa naman makabuluhang oras ng pagkatuto at ng kaalaman tungkol sa construction. Sana natuto kayo in one way or another. Sana ma-share nyo to sa iba. At kung hindi ka pa subscribe dito sa aking YouTube channel at hindi ka pa nagla-like at nagpa-follow sa aking Facebook, gawin mo na. At i-share mo sa iba itong kaalaman ito. Malay mo, kailangan nila ito. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, magkita-kita po tayo uli. Ako po si Architect Ed. Bye!